Amen. Praise God. Nililito ko lang po ang kaaway. Amen. So, magandang gabi po sa buhay ng bawat isa. Totoo po yung sinabi ni Pastor Dante po, tunay nga na napakabuti ng Diyos sa buhay natin. Amen. Ngayon po ay May na. Amen? Month of May. No, at next month, June na. Okay, nasa kalahating taon na po tayo. No, nung January, parang sometimes sa dami ng mga pinagdadaanan natin, sometimes hindi natin alam kung paano haharapin ang taon na to, pero mabuti ang Diyos sa atin. Amen. Pinagpatagumpay niya po tayo sa ating mga pinagdaanan sa mga nakalipas na buwan. At di natin napapansin, halos kalahati na ng taon. Amen. At kung paano tayo iningatan at pinagpala ng Diyos sa mga nakalipas na buwan, tapat ang Diyos at iingatan, pagpapalain, at pasasaganahin pa rin po tayo sa mga susunod na buwan. Ang lahat po ng pinagpala ay magsabi ng Amen and Amen. So ngayon po ay welcome po sa ating pong midweek Bible study. Maraming salamat po, Bishop Willie S. Laines po at Ninang Ann, Pastora Ann Laines. Ang magandang opportunity po na tayo po ay makakapagbahagi po ng salita tulad dito po sa ating main church. Tulad po ng lagi ko pong sinasabi, ito po ay hindi po malit na bagay para po sa akin. Ito po ay malaking pribilehiyo at malaking opportunity po. Amen po. At sa Panginoon po ang kapurihan sa ating pong mga pastor na walang sawa po at laging nauuhaw sa salita ng Diyos. Na sa lahat po ng gawain ay lagi po natin nakikita. Welcome po. Amen. At sa mga kasama po natin online sa iba't ibang bahagi ng mundo mula Taiwan, Italy, at sa iba't ibang bahagi pa po. Welcome po. Maging po sa ating mga kasama at kasama ngayong gabi sa iba't ibang bahagi rin po ng Pilipinas. Welcome po. So mabuti po ang Diyos. Kanina pa lamang pong praise and worship talagang kinatagpo na po tayo ng Panginoon. Amen? Naniniwala po ako na ang pinaka-best na bahagi po ng ating gawain ay yung time na kung saan na-encounter po natin yung love ni Lord. No? So kapag po kasi ini-introduce po ako doon sa Taguig, lagi po nilang sinasabi, ang pinakamahalagang bahagi po ng gawain, ng salita ng Diyos. At ako po ay fully agree po doon. Pero for me, ang pinaka-the best na time po ng ating gawain yung time na wow, sobrang na-encounter po natin ang Panginoon. Amen? Kung na-encounter po natin ang Panginoon sa grace giving, yun po yung best time. Amen? Kung na-encounter po natin ang Panginoon sa praise and worship, yun po yung best time. At kung sa lahat po ng part ng ating gawain ay na-encounter po natin ang Panginoon, yun po ang pinaka-the best. Amen? Yun po yung pinaka-goal po natin is patuloy na ma-encounter po natin ang Panginoon. Amen? Sa lahat po ng ating ginagawa. So ngayon po, dadako na po tayo sa Word of God. Last time po, tulad nga po, nabanggit ko po parang ang bilis ng panahon. Parang nung nakaraan lang ako nag-share ng Word of God. So, nung nakaraan po, mabilis lang po ako nagturo. Amen? Siguro, less than 30 minutes. So, wag po kayong mag-alala. Pinagandaan ko na po. Hindi po. Kung ano po ang kalooban po ng Panginoon. Amen? So, kung kalooban po ng Panginoon 2 oras, hallelujah. Amen. So, kung ano po yung kalooban ng Panginoon. So, ang title po ng ating pag-uusapan po ngayon, at ang mensaheng nilagay po ng Panginoon sa ating puso, marahil po sa iba po, ito po ay paalala. No? At ito po ay magiging panalangin ko po yung maging kalakasan po ito ng ating kaluluwa at espiritu. Ang title po nito ay Boasting in the Love of God. Amen. Kung meron man po tayong ibabrag o kung meron man tayong dapat ika-proud of, hindi yung love natin for God, kundi yung love ni God para sa atin. Amen. Sa buhay nating mga Kristiyano, kung meron man tayong matibay na pundasyon, at kung meron man tayong isa sa mga motivation, hindi yung nagagawa natin para sa Panginoon. Although yun ay magaganda, okay, hindi naman po masama yun. Pero ang pinaka-motivation at ang pinaka-foundation po natin, yung magandang minimeditate po natin, hindi ang love natin for God, kundi yung love ng Diyos para po sa atin. Amen po? Sabi po sa 1 John chapter 4 verse 10, dinefine po ng Bible ko ano po yung love.
Na-inspire po kasi ako last week, ang tinuro po ni Pastor Alice about love. Sabi ko, nakaka-bless po. So, sabi ko, feeling ko, about love din ang nilalagay ng Lord sa puso ko. Kaya ito po yung ating topic. Sabi po sa 1 John chapter 4, verse 10, "In this is love, not that we love God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation of our sin." Okay? So sabi po sa Tagalog, narito ang pag-ibig, hindi sa tayo ay umiibig sa Diyos, kundi Siya ang umiibig sa atin at sinugo ang Kanyang anak na pampalubag loob sa ating mga kasalanan. Amen? So sabi po sa 1 John chapter 4 verse 10, ang pag-ibig daw po ay hindi tayo loving God, kundi it's about God loving us. Amen? Kung meron man tayong ipagmamalaki sa ating buhay, kung meron man tayong papahalagaan sa ating buhay, ayun po ang pag-ibig ng Diyos sa ating buhay. Amen po. Alam niyo po, dati po may mga church po ako na yung na-attenan na sa seminars at ang tinuturo nila about loving God. Amen. Alam ko, kilala po ni Bishop yung mga pastors na yun. So, talagang very, very strong ang kanilang preaching. You shall love the Lord with all of your might, with all of your soul, with all of your heart. Amen. Kumbaga, pero kung i-imaginein po natin, parang parang sino? Sino sa atin ang makakagawa nun? Loving the Lord with all of your heart, with all of your might, and with all of your strength. Wala po. No, naniniwala po ako na binigay po ito ng Panginoon sa atin upang ma-realize po natin, hindi natin ito kayang gawin sa ating mga sarili. Amen? Na wala sa atin yung makakagawa ng mahalin ng Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at ang buong lakas. Amen? So kumbaga ma-realize natin, mapupunta tayo sa end ng ating sarili na hindi ko kayang sundin ang pinapagawa ng Diyos, hindi ko kayang iligtas ang sarili ko. I need a Savior. Amen? At napakabuti po ng Diyos. Amen? Kumbaga alam ng Diyos, hindi natin magagawa pero bagamat hindi po natin ito nagawa, ang Diyos ang gumawa. Amen? So, hindi nyo kayang gawin, bagamat hindi nyo kayang gawin, ako ang gagawa. I will love you with all of my heart, with all of my soul, with all of my might. Ay, ang Diyos po ang gumawa nun at pinadala niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo. Kung meron mang nagmahal ng lubusan, hindi po tayo yun. Amen? Kundi ang ating Panginoon po. Amen po. And knowing and understanding, nung naintindihan po natin, nung naranasan po natin, nung nabangga natin yung napakalaking pag-ibig ng Diyos, ano po yung nangyari? Minahal po natin siya in return. Amen? Sabi po sa 1 John chapter 4 verse 19, we love God because He first loved us. Siya po ang unang nagmahal sa atin. Amen? So ang pagmamahal natin, ito ay bunga na lamang po ng pag-ibig na naranasan natin mula sa Diyos. Amen po? So the more na nagfo-focus po tayo sa love natin for God, the more na, nagpo-focus tayo sa kung anong kaya natin gawin for God, yung sarili nating pagmamahal para sa Diyos, alam nyo, unti-unti yung love natin kay Lord nawawala. Pero the more na minimeditate po natin kung gaano kalaki yung pag-ibig ng Diyos, kung gaano katapat ang Diyos, bagamat sometimes hindi tayo nagiging tapat, kung paano tayo hinabagan ng Diyos, bagamat hindi tayo karapat-dapat, yung love ay unti-unting nag-overflow sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Na kahit hindi tayo utusan, na kahit hindi tayo sabihan, pero dahil naranasan natin yung love ni God, wow. Amen? Parang kahit ang sarap matulog pag Wednesday, pero dahil naranasan natin yung pag-ibig ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin,
nagiging overflow na lang atin. Nako't makikinig ako ng salita ng Diyos. Dadalo ako ng gawain ng Panginoon. Bakit po? Dahil ba mahal natin ng Diyos? Hindi. Dahil naranasan natin yung katapatan, kabutihan, at ang pag-ibig ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. So ang pagmamahal po ay hindi tungkol sa pagmamahal natin sa Diyos, kundi sa pagmamahal ng Diyos para po sa buhay ng bawat isa sa atin. Kasi yung pagmamahal natin, pagka-attend natin ng Sunday service, wow, sobrang blessed tayo. Ang level ng pagmamahal natin nasa 100%. Pero pagdating ng Lunes, amen? Kung Sunday, super blessed tayo Lunes, parang medyo na lang ako blessed na lang. Okay? Parang feeling ko, 90% na lang. Tapos pagdating ng Tuesday, 80% na lang. Okay? Tapos pagdating ng Wednesday ng umaga, 50% na lang. Tapos makaka-attend ka ng midweek Bible study ng The Life Giver Church. Wow! Mabibless ka na naman, magiging 100% naman. Amen? Tapos pagdating ng Thursday, Friday. So ang pag-ibig po natin sa Diyos, hindi po ito constant. Changing. Amen? Hindi po consistent. However, amen, sabihin nyo nga po yung word na however, pero ang pag-ibig po ng Panginoon, amen, mula Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, sa lahat ng season po ng buhay natin, ito po ay laging punong-puno at hindi nagbabago, unchanging, constant, and consistent. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. So, ganun po kaganda po yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen. Kaya po, kung meron man tayo ipagboboast, kung meron man po tayo ipagmamalaki sa ating buhay, hindi po yung pag-ibig natin sa Diyos, kundi ang pag-ibig ng Diyos na laging sariwa kada umaga. Amen. Manalangin na po tayo. Amen. Amen. Sabi po sa Ephesians chapter 3, verse 17, that Christ may dwell in your hearts through faith. Amen. That you being rooted and grounded in love. Amen. May be able to comprehend with all the saints what is the width, the length, and the depth, and the height, to know the love of Christ. Sabi nyo nga yung word na to know the love of Christ. Which passes knowledge, that you may be filled with all the fullness of God. Amen. Alam niyo po dati, nung ako po ay bago pang Kristiyano, meron po ako nakausap dati na Christian. Sabi niya, madali lang naman mapuspos ng Diyos. Mag-pray ka lang ng 10 oras. Amen. Mag-pray ka lang ng 10 oras, mag-fasting ka lang ng 40 days and 40 nights. Amen. So, umating ka lang lagi sa gawain. Amen. So, kailangan gawin mo to, gawin mo to, gawin mo to. No, kailangan meron kang gawin para mapuspos ka ng Diyos. Pero alam niyo po, sinabi po rito sa Ephesians chapter 3, sa binasa po natin, the key o ang susi para mapuspos po tayo ng Diyos ay ano po ba? Is to know His love. Amen? The more na naiintindihan po natin, the more na nauunawaan po natin ang salita ng Diyos, the more na nakikita po natin yung katapatan ng Diyos. Amen? Nag-o-overflow po tayo. Amen? To the point, yung mga asawa po natin, amen, ay nagtataka. Ba't lagi po tayong masaya? Amen? Kasi hindi natin makontain, napupuno tayo ng Panginoon kasi naintindihan natin yung kabutihan, pag-ibig ng Diyos sa ating mga buhay. No, tama po talaga yung Biblia. No? Sinimplified na ng Bible. No? Na kung gusto mo mapuspos, unawain mo ang pag-ibig ng Diyos sa iyong buhay. Amen. Kanina po, bago po kami pumunta po dito, meron po kaming Bible study dun sa Taguig po, 4 p.m. to 6 p.m. Ang title po ng pinag-usapan po namin is yung knowing and believing the love of God. Amen. So hindi lang po dapat natin alam yung love of God, kundi dapat pinanampalatayanan po natin. Amen. So lahat ng tao alam ang love ng Lord. Amen. Pero pag makikita mo yung buhay, pag dumadaan sa mga pagsubok at problema, alam lang nilang
love sila ng Lord, pero hindi po nila pinapaniwalaan. Amen? So, the Word of God is reminding us na hindi mo lang dapat alam. Dapat pinaniniwalaan po natin na tayo po ay iniibig ng Diyos maging sino pa man po tayo. Amen po? At kapag naunawaan po natin yung love ni God, it will overflow. Amen? So pagka nagkakaroon po tayo ng personal consumption kay Lord, amen, ng kanyang love, ito po ay nag-overflow po sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen po? Di ba? Sabi po ni Jesus, sino man po sa inyo nauuhaw, okay, lumapit sa akin, and out from his innermost being will flow rivers of living water para sa iba. So ano yung una para mag-flow yung rivers of living water para sa iba? Magkaroon muna tayo ng pag-inom. Personal consumption. Amen? Personal consumption ng love ni God. Amen? So pagka nakakaroon tayo ng personal consumption ng love ng Panginoon, yung naiintindihan po natin, pinapanampalatayanan po natin, ina-acknowledge natin yung love ni God, rivers of living water po ay nag-overflow po sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Kaya kahit yung kapitbahay mo na chinichismis ka, parang gusto mong bigyan ng ulam. Amen? Kaya after ng service na to, yung kakilala mo na ang tagal-tagal nang hindi kayo nag-uusap, mamaya i-chat mo na. Amen. Sasabihin mo na sa kanya, okay na tayo. Amen. Dahil naintindihan po natin yung pagmamahal ng Diyos. Wala nang sorry, wala nang explanation. Why? Kasi punong-puno tayo ng pag-ibig ng Diyos. At isa pa sa mga benefits, pag po naintindihan po natin yung pag-ibig po ng Panginoon, is it doesn't matter kung sino yung may gusto sa iyo at kung sino yung ayaw sa iyo. Amen? Ayaw ka man ng katabi mo, ayaw ka man ng katrabaho mo, ayaw ka man ng kasama mo sa church. It doesn't matter. Ang importante, alam mo, mahal na mahal ako ng Panginoon. At ayon ang importante. Amen? Na masayang-masaya ka pa rin kasi alam ko mahal na mahal ako ng aking amang nasa langit. Amen? And si Jesus, nakakatawa po yung teaching about God as our Father, no? Inintroduce ni Jesus si God as our Father, no? Sa mga disciples, sabi niya sa mga disciple, ganito tayo magpe-pray, our Father. So na-amaze yung mga disciple kasi ina-address nila si God, hindi our Father, kundi as our God. Pero the more na nare-realize nila na yung Diyos na makapangyarihan sa lahat, yung Diyos na nagpapagaling, yung Diyos na kaya mag-provide ng lahat ng pangangailangan, ay hindi lang basta Diyos, kundi Ama nila. Amen. Sobra po silang na-amaze. It is one thing na maunawaan mo na ang Diyos kayang i-provide yung pangangailangan mo. It is one thing na ang Diyos kaya kang pagalingin sa lahat ng iyong sakit at karamdaman. It is another thing na maintindihan natin na yung Diyos na kayang magpagaling at mag-provide at mag-ayos ng iyong buhay ay hindi mo lang basta Diyos. Siya yung Diyos na lubusang umiibig sa iyo at siya yung iyong heavenly Father. Siya yung iyong loving Father. Amen. So there's power. No, kapag naiintindihan po natin na tayo po'y iniibig po ng ating Panginoon. Amen po ba doon? So, nag-overflow po tayo. Amen? So, another thing, nabasa ko lang po yung about, sa istorya po, nung pinagaling ni Jesus, yung Roman centurion servant. Sabi po sa Matthew chapter 8, verse 5. Amen po. Ibasahin po natin. Matthew chapter 8 po, verse 5. Sorry po, wala po sa outline po. Amen. So, lumapit po yung Roman centurion kay Jesus. Amen. At sinabi po ni Roman centurion kay Jesus, sabi po basahin ko na lang po. Now, when Jesus had entered Capernaum, a centurion came to him, pleading with him. Sige po, tuloy po natin. Saying, Lord, my servant is lying at home, paralyzed, dreadfully tormented. Okay? And Jesus said to him, I will come and heal him. Nakita niyo yung puso ni Jesus? No? Hindi ko lang siya pagagalingin, pupunta ako sa kanya. Amen. So, kaya ni Lord pagalingin yung servant
At ang ganda pa ng style, no? Kahit kayang pagalingin ni Jesus talaga, kahit malayo, pero yung style ni Jesus, lalapit ako sa kanya, pupuntahan ko siya. Amen? And Jesus said to him, I will come and heal him. Then the centurion answered and said, Lord, I am not worthy that you should come under my roof, but only speak a word and my servant will be healed. Amen? Magsabihin mo lang, Panginoon. Okay? At gagaling na yung servant ko. Hindi mo na kailangan pumunta. Okay? For I also am a man under authority, having soldiers under me, and I say to this one, go, and he goes. And to another, come, and he comes. To my servant, do this, and he does it. Okay? Tuloy po natin. Then Jesus heard it. He marveled and said to those who followed, assuredly I say to you, I have not found such great faith, not even in Israel. Amen po. So itong great centurion, tinawag niya pong a man with a great faith. Amen? So ano po ba yung sekreto ng, para po magkaroon ng great faith? Amen? So subaybayan po natin yung woman of Canaan sa Matthew chapter 15 verse 21. Amen. Ito rin po, woman of great faith. Amen. Matthew 15:21. Matthew 15, sorry po. Hindi ko po nasama sa outline. Pasensya na po. Okay, then Jesus went out from here and departed to the region of Tyre and Sidon. Next po. And behold, a woman of Canaan came from that region and cried out to him, saying, have mercy on me, O Lord, son of David. My daughter is severely demon-possessed. But he answered her not a word. And his disciple came and urged him, saying, send her away, for she cries out after us. Paalisin na natin siya. Okay? Then next, but he answered and said, I was not sent except to the lost sheep of the house of Israel. So sinasabi ni Jesus, hindi ko pa time para sa mga Gentiles. Okay? Sa mga Israelites muna ang mission ko. Amen. Next, then she came and worshiped him and saying, Lord, help me. Okay, next. But he answered and said, it is not good to take the children's bread and throw it to the little dogs. Di ba dapat hindi natin ipapakain yung pagkain ng mga bata sa mga tuta? Okay? At sumagot po yung babae and she said, yes, Lord, yet even the little dogs eat the crumbs which fall from their master's table. Hindi po talaga nawalan ng pag-asa itong babae. Okay? Then verse 28, and Jesus answered or said to her, O woman, great is your faith. Sabi niyo nga po ulit, great faith. Okay. Let it be to you as you desire, and her daughter was healed from that very hour. Amen. So, sa Bible po, binanggit po yung great faith sa istorya po ng Roman centurion, tsaka po ng babae po sa Canaan. So ano po ba yung sikreto para magkaroon po ng great faith? Alam niyo po yung Roman centurion, tsaka po yung woman of Canaan, ang pinaka-similarity po nila is hindi po sila Israelites. Tama po, no? Parehas po silang Gentiles. At wala po silang alam sa kautusan ni Moses. Hindi po nila alam yung 10 utos. At wala po silang alam na dapat gawin mo to, at dapat hindi mo to gawin. Ang tanging consciousness lang na meron po ang Roman centurion at ang babae doon sa Canaan is yung love ni Jesus. Amen? Hindi po nila alam yung 10 Commandments. Hindi po nila alam na dapat gawin to at dapat hindi to gawin. Ang tanging alam po ng Roman centurion at ng babae doon sa Canaan is si Jesus is full of love. Amen? Mahal na mahal ni Jesus at alam nila hindi sila itataboy ni Jesus. At you know what? The more na naiintindihan po natin yung pag-ibig ng Panginoon, amen? Yung ating pong faith ay nagiging great po. Amen? So sabi po sa dagdagan ko lang po. Amen. Sabi po sa Galatians chapter 5 verse 6 sa Amplified Version po, sabi po, ang faith ay na-activate, na-energize, na-express, at nagwo-working through love. Amen?
the more na naiintindihan po natin, hindi ang pagmamahal natin sa Diyos, kundi ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Amen. Yung faith po ay nag-overflow po sa puso ng bawat isa sa atin. Amen. So yung faith po, no? Kapag tayo po ay nakafocus sa faith natin, okay, sa works natin, yung faith po natin parang lumilipad palayo. Pero the more na nagiging conscious tayo kung gaano tayo kamahal ng Diyos, kung gaano tayo iniibig ng Diyos, na kung paano tayo pinagpala noon, kung paano tayo pinagpatagumpay noon, yung faith po ay nag-overflow din po sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? So, yung word na remember, importante po yung word na remember. Kasi po, whenever we say remember, remembering the goodness of the Lord sa mga nakalipas, it is the same thing na parang sinasabi po natin, kapag sinasabi po natin yung word na remember, it is the same thing na parang sinasabi din po natin kung paano naging tapat ang Diyos sa nakalipas, ay magiging tapat pa rin siya ngayon. Kung paano hindi ako pinabayaan, pinagaling ako ng Diyos sa mga nakalipas na pangyayari sa aking buhay, paggagalingin, iingatan at pagpapalain niya pa rin at pagpapatagumpayin niya pa rin ako sa mga pinagdadaanan ko ngayon. So that is the word remember means. So every time na minimeditate po natin, inaalala po natin yung pag-ibig ng Diyos, it will empower us para po tayo po magkaroon ng great faith. Amen? So, the more na naiintindihan po, alam niyo po kung naiintindihan po ng Roman centurion, tsaka po yung babae, yung Ten Commandments, baka po umalis na po sila. Pero dahil mas conscious sila sa pag-ibig ng Diyos, mas conscious sila sa pagmamahal ng Diyos, yung kanila pong hinihiling ay nagkaroon po ng katugunan. Amen? So there is power kapag naiintindihan po natin yung pag-ibig ng Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin. Amen po, hindi lang po dapat natin alam, dapat po pinapantalatayanan po natin. Amen? So naalala ko lang po yung share ni Mami Ann sa GC dati, yung about sa lalaking may leper. No? You cannot exhaust the provision of God. Na ang tanong po ng lalaking may ketong, Lord, if you are willing, you can make me clean. So he never doubted kung kaya siyang pagalingin ng Panginoon. Ang lagi niya lang iniisip, Lord, alam ko na kaya mong magpagaling, pero willing ka ba na pagalingin ako? O baka sila pastor lang ang kaya mong pagalingin. Baka yung mga leaders lang namin yung kaya mong pagalingin. Baka yung mga kasama lang namin na laging nagsisimba yung kaya mong pagalingin. And then Jesus answered, I am willing. Amen? So si Jesus, He is not just able. He is also willing. At yung kanyang willingness ay nagmumula sa pag-ibig niya po sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? No, wala pong kondisyon maging sino man po tayo so that we can come boldly. Maaari po tayong lumapit kapag naintindihan po natin ang pag-ibig ng ating Diyos sa atin. We can come boldly sa lahat ng ating mga pangangailangan at alam po natin, kakatugunin tayo ng Panginoon. Amen? Sa kanyang throne of grace, hindi po throne of judgment. Amen? So ganun po yung ating mararanasan. Sabi po sa Romans chapter 8, verse 37, Yet in all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. Amen? So tayo po ay nagiging higit pa sa mananagumpay. Hindi dahil sa pagmamahal natin sa Diyos, tayo po ay nagiging higit pa sa mananagumpay dahil sa Kanya na nagmamahal sa atin. Amen? So meron pong difference. No, kapag naiintindihan mo po yung pagmamahal ng Diyos para sa iyo, kapag nauunawaan mo yung kung gaano ka kamahal ng Diyos, amen? At sabi po doon, in all these things, we are more than conqueror. No? Alam niyo po, natanong ko minsan, bakit more than conqueror? Okay na yung conqueror. Okay? So, nakakatuwa na hindi lang po tayo basta conqueror. Tayo po ay more than conqueror. Amen? Sa panahon po ni David, no? Kailangan niyang talunin si Goliath. Okay? Kasi pag natalo niya si Goliath,
yung mga Philistine magiging alipin. Okay? Ang tagumpay ni David ay tagumpay po ng mga Israelites. Ang katalunan ni David ay katalunan din po ng mga Israelites. Amen? At alam natin yung istorya, tinalo ni David si Goliath. Amen? Si David po ay conqueror. Amen? At yung mga Israelites po ay more than conqueror kasi nagtagumpay po sila kahit hindi po sila lumalaban. Amen? So alam nila, ano man yung battle na meron, napagtagumpayan na ni David. At ang nakakatuwa, nung tinalo ni David si Goliath, yung head ni Goliath ay dinisplay niya sa pinakamataas na hill doon sa Jerusalem na kung tawagin ay Golgotha. Okay? It is the same place na kung saan tinalo ni Jesus yung greater enemy natin, which is the devil. At ang tagumpay ni Jesus ay katagumpayan din po ng bawat isa sa atin. Na si Jesus Christ ay nakipaglaban at napagtagumpayan. Tayo po, kahit hindi na po tayo lumaban, mananagumpay na po tayo. Kaya ang tawag po sa atin, we are more than conqueror. Through Him. Amen? Hindi ka magtatagumpay kasi mahal na mahal ko ang Diyos. Amen? Naalala ko lang po yung si Pedro. No? Sabi ni Jesus, after nito, yung isa sa inyo magkakaila sa akin. No? Sabi ni Pedro, over my dead body, iwanan ka man ng lahat ng ito, hindi kita ipagkakaila. No? So ganun po ka, very boastful si Pedro sa kanyang pagmamahal sa Diyos, iwanan ka man ng lahat ng mga disciple na to. Amen? So kumbaga inangat niya yung sarili, binaba niya yung mga disciples. He is so very boastful sa kanyang pagmamahal sa Diyos. Iwanan ka man ng lahat ng mga ito, hindi kita iwanan. Pero yung disciple na very proud sa kanyang pagmamahal sa Diyos, end up denying Jesus 3 times. Amen? So kung meron man po tayong iboboast, hindi po yung pagmamahal natin sa Diyos, kasi yung pagmamahal natin sa Diyos ay hindi constant. Kung meron man tayong iboboast at ipagmamalaki sa ating buhay, yun yung dakilang pag-ibig ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen po. Amen. So sabi po sa Genesis chapter 22, ito nakakatawa rin po ito. Ito po yung istorya ni Abraham naman. Okay, na kung saan inoffer niya si Isaac. Amen? So alam po natin yung istorya. Sabi po sa Genesis chapter 22 verse 1, Now it came to pass that after these things that God tested Abraham and said to him, Abraham. And he said, Here I am. Verse 2, Then he said, Take now your son, your only son, Isaac, whom you love, Amen, and go to the land of Moriah and offer him there as a burnt offering on one of the mountains of which I shall tell you. Amen. So, sinabihan kaagad ni God si Abraham, i-offer mo yung anak mo. Okay? Ang ganda po ng style ni Jesus, ni God. Sabi dito, take now your son, whom you love. Amen. And take now your son, your only son, whom you love. Amen. So, inuutusan ni God si Abraham, i-offer mo yung anak mo. At itong ginawa ni God, pinaalala niya kay Abraham, yan yung anak mo, hindi mo lang yung anak, nag-iisa lang yan, walang kasama. At hindi lang yan nag-iisa at anak mo, yan ang pinakamamahal mong anak. Amen? So talagang pinagdiinan ni God, your son, your only son, the son whom you love. Amen? So, next po, sabi po dito, okay, i-offer mo sa land of Moriah. Okay. Tapos po sa verse 3, So Abraham rose early in the morning and saddled his donkey and took 2 of his young men with him and Isaac his son. And he split the wood of the burnt offering and arose and went to the place which God had told him. Then on the 3rd day, Abraham lifted his eyes and saw the place afar off. Amen? So sa ikatlong araw, tinignan daw po ni Abraham yung lugar. Alam niyo yung lugar na Mount Moriah po? According po sa studies, yung Mount of Moriah tsaka yung Mount of Calvary. Amen? Yung Mount of Golgotha ay nasa isang lugar lang po. At naniniwala po ako nung nilook up ni Abraham yung lugar, nakita niya yung gagawin ng Father, yung sakripisyong gagawin ng Father
para sa kanyang anak. Then on the third day, Abraham lifted his eyes and saw the place afar off. And Abraham said to his young man, "Stay here with the donkey. The lad and I will go yonder, worship, and we will come back to you." Verse 6. So Abraham took the wood of the burnt offering and laid it on Isaac his son. So si Isaac po, sino po may buhat ng wood? Si Isaac po. Amen? So buhat-buhat po ni Isaac yung wood papunta dun sa mountain ng Mount Moriah. So medyo parang nakikita na natin yung picture. Amen? Na yung son, buhat-buhat yung wood. Okay? Going up po dun sa mountain. Okay? And he took the fire in his hand and a knife. Okay? And the two of them went together. But Isaac spoke to Abraham, his father, and said, "My father." And he said, "Here I am, son." Then he said, "Look at the fire and the wood, but where is the lamb for a burnt offering?" And verse 8, and Abraham said, "My son, God will provide himself the lamb for burnt offering." So the two of them went together. So maganda po, malapit na po ito. Sabi po dito, verse 9, "Then they came to the place which God had told him, and Abraham built an altar there and placed the wood in order and he bound Isaac his son and laid him on the altar upon the wood. And Abraham stretched out his hand and took the knife to slay his son." Ito po yung maganda. Verse 11, "Then the angel of the Lord called him from heaven and said, 'Abraham, Abraham.'" At dito na po tayo matatapos. Verse 12, "And he said, 'Do not lay your hand on the lad or do anything to him, for now I know.'" Amen? Sabi nyo nga po yung word na, "Now I know." "For now I know that you fear God." Amen? Sa ibang version, "that you love God, since you have not withheld your son, your only son, from me." So sabi po ni God kay Abraham, "Now I know that you love God because you don't withheld your son, your only son, from me." Amen? So ito po ay type and shadow ni Jesus. Amen? Kasi alam po natin na si Abraham po ay hindi lang po isa ang kanyang anak. Okay? At meron pa siyang isa. Okay? Si Ishmael. Okay? Kung bakit ito po ay nagkaroon ng kaganapan para ipakita po sa atin kung ano po yung gagawin ni Jesus, kung ano po yung ginawa ni Jesus. Amen? At nung sasaksakin na ni Abraham, si Isaac, anong sinabi ni God? "Huwag mong saktan. Now I know that you love me because you don't withheld your son, your only son, from me." Amen. On the other hand, sa picture ni Jesus, sa picture ni God the Father at ni Jesus, hindi ipinagkait ng Ama ang kanyang bugtong na anak dahil sa pag-ibig po sa atin. And now we can say, "Lord, now I know that you love me because you don't withheld your son, your only son, from me." Amen? Kung meron man pong object, yung pag-ibig ng Diyos ay wala pong iba, kundi tayo po. No? Hindi po pinagkait ng Diyos ang kanyang bugtong na anak para ipaalam po sa atin at masabi po natin, "Lord, now I know that you love me." Because hindi mo pinagkait ang iyong bugtong na anak para po sa akin. Amen? So kung may mga times sa buhay natin na sometimes we don't feel na, "Lord, mahal mo ba talaga ako? Lord, bakit ganito yung aking nararanasan?" Sometimes we measure yung love ni Lord base sa ating mga blessings na natatanggap at sa ating mga problems na na-encounter. Na kapag tayo po ay sobrang pinagpapala ng Diyos, wow, feeling blessed ako. Ipipaste mo pa sa Facebook, feeling blessed. Amen? Kapag may mga pagsubok at walang mga blessing, uy, hindi, okay? Nakaano tayo. Hindi po tayo feeling blessed. Amen? Na sometimes yung blessing ni Lord ay nakabase sa dami ng pagpapala na natatanggap natin. Amen? Pero kung meron man po tayong magiging basihan o measurement ng pag-ibig ng Diyos, assurance, confidence, at secure tayo sa pagmamahal ng Diyos, wala pong iba kundi nung naibigay niya yung kanyang bugtong na anak para po sa buhay ng bawat isa sa atin at para sa iyo at para sa akin. Amen? Kung hindi niya na ipagkait
ang kanyang bugtong na anak, ano pa kaya yung kaya niyang hindi ibigay sa atin? Freely. Amen? So, talagang totoo po yung sinasabi ng Bible, let us come boldly. Amen? Dahil mahal na mahal po tayo ng ating Panginoon. Amen po? And let me end with this po. Amen? Sabi po dito, sabi po sa Isaiah chapter 53 verse 10, It pleased the Lord to bruise His Son. Sige po, sabi po, yet it pleased the Lord to bruise Him. Okay? So sabi po dito, it pleased God to bruise Jesus. Amen? So, na-pleased daw po si God na si Jesus ay i-bruise. Okay? Si Jesus ay masaktan. Okay? So, ang question doon, yes, si Jesus po ay nasaktan, pero bakit na-please si God nung time na si Jesus Christ po ay nabubruise? Amen? So, bakit kaya parang grabe naman po yun, natuwa si God nung nakita niyang nasasaktan at nahihirapan si Jesus. So alam niyo po, di ba tayo po minsan, tayo po may mga baby po tayo, amen? Sino po sa inyo may baby? Yung baby natin unti-unting lumalaki at sabay paglaki bumibigat, amen? Tayo may mga time yung baby natin magpapakarga sa atin, amen? Tapos bubuhatin natin, tapos pag nagpakarga, amen, nakakatulog. Amen. Yung asawa mo, busy sa mga bit-bit niya, tapos yung kabilang kamay mo may bit-bit, tapos yung kabilang kamay mo, bit-bit po yung anak mo. At pag tinitignan mo yung anak mo, tuwang-tuwa ka kasi sobrang adorable, sobrang pogi, sobrang ganda, natutulog ng mahimbing. No? Ayaw mong gisingin. Amen. Kaso malayo pa yung parking ng sasakyan. No? Okay lang sa mga few minutes, medyo kaya pa. Pero habang tumatagal, ano nararamdaman ng kamay mo? Amen, di ba? Unti-unting nangangalay, unti-unting nahihirapan ako. Nararamdaman ko po yun pag yung anak ko si Austin nagpapabuhat, then makakatulog. Namamanhead, na parang ang dami-daming needles na tumutusok sa kamay mo. Amen? Parang gusto kong ibaba. Pero dahil nakikita natin, sobrang adorable, sobrang himbing ng tulog, at sobrang mahal na mahal mo, it pleases you to bruise your hand. Makita mo lang yung anak mo na nasa magandang kalagayan. Amen? It pleases you na tiisin yung sakit ng kamay mo. Makita mo lang na mahimbing na natutulog yung anak mo. It pleases na mahirapan yung kamay mo. Makita mo lang na nasa maayos na kalagayan yung buhat-buhat mong anak. It doesn't matter kung gaano kasakit yung braso mo. Ang importante, makatulog ng mahimbing yung anak mo. And I believe the same feelings yung naramdaman ni God sa atin, na it pleases Him to bruise Jesus kasi alam niya, because He loves us so much. Amen? Dahil sa pagmamahal niya po para sa bawat isa sa atin, it pleases God to bruise His Son, Jesus. Amen? Sige po, tayo pong lahat ay tumuyo. Tayo po ay mananalangin. Panginoon, maraming salamat po sa iyong salita na aming narinig ngayong gabi, Lord God. Lord, dalangin po namin, O God, na hindi lang po ito maging understanding, kundi maging experiential knowledge sa buhay ng bawat isa sa amin, O Diyos. It is one thing na, wow, Lord, naintindihan namin kung gaano kaganda yung pag-ibig mo para sa amin. Pero it is another thing na, Lord, gusto naming laging ma-experience yung pag-ibig mo na nag-uumapaw at laging sariwa po para sa buhay ng bawat isa sa amin. Hallelujah. Lord, maraming salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon, na ang pag-ibig mo rin ang pumapawi ng aming maraming takot. The more na naiintindihan po namin yung kung gaano mo kami kamahal, the more na naiintindihan po namin yung pag-ibig mo sa amin, yung mga bagay na kinakatakutan po namin ay unti-unting napapawi, unti-unting nawawala. At napapalitan ito ng pag-asa, napapalitan ito ng kalakasan, nare-refresh po kami. Salamat po sa iyong pag-ibig na nag-e-empower sa amin para magpatuloy sa aming lakbayin. Maraming salamat po, Panginoon. Lord, right now, pawiin mo po lahat po ng takot na meron kami. Pawiin mo po lahat ng alalahanin na meron kami.
Right now, Lord God, we are casting our cares upon you because you care for us. You love us so much. Salamat po ng marami. Patuloy na pagpalain mo po ang bawat isa. Ingatan sa aming pag-uwi kung paano niyo po kami dinalang ng ligtas sa lugar nito. Salamat po ng marami, Lord God. We give you all the glory, honor, and praises. In Jesus' name, amen and amen. Glory to God.